Hello, isang mapagpalang morning po mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? So, muli, tayo po ay mag-aral muna ng salita ng Diyos bago po tayo magpatuloy sa ating maghapon. At ang ating devotion po for today ay pinamagatan po nating Wonderfully Made. Siyempre, ang verse po natin, nasa Psalms 139 verses 13 to 14. Ang sabi po doon, si David po ang nagsasabi sa ating Panginoon. Sabi niya, "For you created me in my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are beautiful. I know that full well." Amen. So sabi po dito sa ating Our Daily Bread, while getting an eye exam recently, my doctor pulled out a piece of equipment that I hadn't seen before. I asked him what the device was, and he responded, "I'm using it to take a picture of the inside of the back of your eye." I was impressed that someone had invented a camera that could do that. But I was even more impressed by what my doctor could learn from that picture. He said, "We can gather a lot of details about your current general health simply by looking at the back of your eye." My doctor's comment amazed me. It is remarkable that a person's overall health can be measured by the health of the eye. What care the Lord has taken to place these details in the bodies He has created. It immediately brings to my mind the words of David, the psalmist, who revealed God's creativity. In Psalms 139 verse 14, "I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and my soul knows very well." I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. The enormous complexities of our bodies reflect the genius and wisdom of our great Creator. The wonder of His design is more than breathtaking. It gives us countless reasons to worship Him. Amen. Naalala ko tuloy dito yung kantang 10,000 Reasons. So we have more than 10,000 reasons na magpasalamat sa ating Panginoon, sabi dito sa ating daily devotion sa Our Daily Bread. So napakaganda po nito itong ating topic at verse sa araw na ito. Yung author natin ay pumunta siya doon sa doktor para magpa eye exam at meron niyang camera daw na kukuha na ng picture yung nasa likod ng mata natin and then doon din matadiagnose kung may mga iba pang problema sa general health natin yung mga sa liver, sa heart, or mga ganun pong so nakikita po yan doon pa lang sa pag-imbento ng camera. Ma-amaze ka na doon sa wisdom na binigay ng Diyos doon sa tao na gumawa or nakaisip, nakaimbento nun. And at the same time, yung pagkakadesign nga ng Diyos sa ating katawan, papaanong makikita mo ang general health ng isang tao sa pagtingin lang sa mata, At mas ma-amaze tayo kung mapag-aaralan natin yung buong katawan ng tao, kung papaanong miracle talaga ang ginagawa ng Diyos araw-araw yung complexity ng paggana ng buong katawan natin na yung mga, alam ko yung mga, may mga medical degree, makaka-relate dito. Yung every morning nare-renew yung ating mga skin, kaya kahit daw saradong-sarado ang ating bahay, maalikabok pa rin kasi nababago yung ating skin. So natatanggal yung nasa ibabaw at bagong ang lumalabas So nare-renew siya. Yung mga dead skin ay natatanggal at napapalitan ng bago So everyday po 'yun, lalo pagka enough yung ating tulog, maganda din yung pag-renew, pagtrabaho ng ating mga cells At yung yung pag-flow ng blood mula sa ating puso, pagkuha ng oxygen sa lungs, tapos i-distribute niya sa buong katawan natin. Tapos kung papaano yung nakikita natin or naririnig natin, naamoy natin, nalalasahan natin ay dumidiretso sa ating brain. At ini-interpret niya kung ano yung ating naamoy, di ba po? Tapos yun nga, yung katalinuhan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung paanong bawat isa sa atin, binigyan niya ng kanya-kanyang katalinuhan. Yung iba nga katulad nito, nagiging doktor, yung iba nagiging inventor ng medical equipments, inventors ng mga computers, ganyan. Meron namang ang wisdom na binigay sa kanila ng Diyos is sa pag-produce ng art. Meron namang ang iba ay sa pag-awit, sa pag-compose ng mga kanta, pagsulat ng mga libro. Ang iba, ang wisdom nila ay sa pagdadrive, sa pagluluto. So, kanya-kanya po tayong katalinuhan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga po, sa mga school, hindi talaga natin masusukat ang katalinuhan or kagalingan ng isang bata base sa grades lang.
Kasi meron pong mga students na hindi sila academically gifted, pero very artistic sila. Kanya-kanya tayo ng strength, kanya-kanya din tayo ng weaknesses. Ano po? Bibihira yung tao na lahat na yata ng talent nasa kanya or lahat na yata ng wisdom sa buong area ay nasa kanya. Ano po? Marami pong mga klase ng wisdom, maraming mga klase ng talent na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ano po? At bawat isa sa atin ay unique. So, yung talent ni Ate Aisa, for example, hindi ka parehas ang talent ni Ate Chona. Yung talent ni Ate Chona, hindi ka parehas ang talent ni Kuya Rani. Yung talent ni Kuya Rani, hindi ka parehas ang talent ni Kuya Eugene. Yung talent ko, hindi ka parehas ng talent ni Kuya Alex, kahit na mag-asawa kami. So, ganun po ang pagkakagawa sa atin ng Diyos. Ano po? Sabi po dito ni David, you created me in my inmost being. So, dinisign po tayo ng Diyos individually. You knit me together in my mother's womb. So, nung nilikha po tayo ng Diyos, napakaganda po ng plano niya sa bawat isa sa atin. Ano po? Each of us, binigyan niya, in-equip niya ng wisdom, ng talents na naayon dun sa plano niya or sa purpose niya para sa atin. Ano po? Katulad ni Samson, nung siya ay pinagbuntis, dinisign ng Diyos na talagang siya ay magkakaroon ng lakas, magkakaroon siya ng ganoong klase ng strength, dahil may purpose ang Diyos sa kanyang buhay. So, ganun po ang Diyos pag ginagawa niya tayo. Napakaganda ng kanyang purpose. Minsan lang sinisira natin kasi ayaw nating sumunod. Sa verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. So, if someone tells you otherwise, pag sinabihan ka ng isang tao na wala kang kwenta, wala kang katalent-talent, you are not worth it, walang nagmamahal sa'yo, walang kakita ng halaga mo. Kung meron pong mga nagsasabi sa atin ng ganun or ganun ang pakiramdam natin, that is so not true, mga kapatid. Kasi mahal na mahal ka ng Diyos mula pa nung nilikha ka niya sa tiyan ng nanay mo. Nilikha ka niya lovingly, fearfully, and wonderfully. So yung pagka-design sa'yo ng Diyos ay perfect para sa plano niya. So do not let anyone tell you otherwise. Ano po? Sabi po dito sa verse 14, your works are wonderful. So hindi lang po tao, ano po? Yung pagkaka-design ng Diyos sa lahat ng nasa paligid natin, yung mga hayop, ilang thousand or ilang 100,000 species ng hayop. Iba-iba sila ng characteristic, iba-iba ng itsura, iba-iba ng kulay. Sino ba ang tao na ganyan ka-artistic? Wala nang iba. So lahat po yan, ginawa ng ating Diyos na unique, individually unique at special in their own way. Ano po? Maging ang mga halaman, napakarami ng, kahit sa damo na lang na ilang species ng damo pero hindi yan pare-parehas. Kahit sa isang area lang ng lupa, makakakita ka ng Carabao grass, may makahiya, daffodils, mga ganon, iba-ibang damo sa isang area ng land. Ano po? At lahat yun ay individual, lahat yun ay very special yung pagkakadesign ng Diyos. Ano po? So, lalong-lalo na po ang tao kasi tayo ay ginawa ng Diyos sa kanyang image. So, kung gaano ka special yung mga halaman at hayop sa paligid natin, mas special tayo. Ano po? Tayo yung, kumbaga, pinaka-masterpiece ng ating Panginoon. Dahil yung pagkakagawa niya sa atin ay naaayon sa kanyang image. Ano po? So, wag po nating hahayaan na meron po magpaparamdam sa atin na we are not enough, we are not special, we are not talented, we don't have wisdom, wala kang alam, wala kang katalent-talent, may manaririnig pa tayo sasabihan ka talaga ng bobo, or basta yung marami pang mga masasakit or degrading na salita na po. Do not believe them kasi dito po sinabi talaga sa Biblia na we are fearfully and wonderfully made by God. Doon pa lang sa Genesis na sinabi ng Panginoon, let us create a man in our image. So, isipin po natin pag tayo po ay nilalait or dinidegrade ng ibang tao. Isipin po natin, yung Panginoon ang dinidegrade nila because we are created in God's image. And two-way po yan, tayo din po, lalo na po kung tayo nakaalam na ng katotohanan, huwag din po tayo mag-degrade ng tao. Iwasan po natin yung mag-degrade ng tao. Minsan, sa sobrang pagbibiro natin, nakakapag-degrade na rin tayo ng tao. So, po yun? Ang parang tinatawanan po natin or ang dinedegrade natin is yung ginawa ng ating Panginoon. Yung ginawa niya ng fearfully and wonderfully. Yung ginawa niyang very special sa tiyan ng kanilang nanay. At ginawa niya in His own image. Yun po yung tinatawanan natin. So, syempre, kung tinawanan mo yung work of art, ang affected dyan is yung artist, di ba po? Kahit yung sa mga paintings, for example, si Heart Evangelista, di ba? Pag pinagtawanan mo yung art piece niya, artwork niya,
Siyempre, sinong masasaktan? Yung, yung artist, si Heart, di ba po? Ganon din po sa ating Panginoon. Pagka tayo po ay, let's say, dinidegrade, tinatawanan, nasasaktan din po ang ating Panginoon kasi siya yung gumawa sa atin. So, huwag din po nating gagawin sa iba. So, at the same time, huwag din po nating hahayaan na maapektuhan tayo ng mga sinasabi ng iba kasi nga, lagi nating alalahanin na ang pagkakagawa sa atin ng Diyos are special. Maaaring yung nagsasalita sa atin ay multi-talented, sabihin na. Pero hindi ibig sabihin nun that we are lesser. Ano po? Hindi ibig sabihin nun na tayong talent. Kanya-kanya lang tayo ng talent, kanya-kanya tayo ng specialty. And it's okay. Hindi pwedeng i-force natin. Kaya nga hindi tayo dapat nagkukumpara sa iba eh. Hindi natin pwedeng i-force na kung ano yung na-achieve ng iba ay ma-achieve din natin kasi nga kanya-kanya nga tayong talent, kanya-kanya ng design, kanya-kanyang specialty, kanya-kanyang purpose, at bawat isa nga doon ay special, bawat isa po doon ay mahalaga. So, don't compare yourselves to others. Do not let others degrade you. And do not degrade others din. Ayan po. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for these wonderful words, Panginoon. Thank you for reminding us today that we are fearfully and wonderfully made, Panginoon. Thank you for reminding us that you specially knitted us in our mother's womb, Panginoon, na ang pagkakagawa niyo po sa amin, Panginoon, ay may special purpose, may special design, Panginoon. Depende po sa kung saan niyo po kami tinawag, O Lord. And help us to realize, O Lord, our worth in you, Panginoon. At huwag po kaming magbase, Panginoon, sa opinion ng ibang tao, kundi sa inyong opinion lamang bilang aming tagapaglikha, Panginoon. And help us also, Lord, to be sensitive sa aming mga nasasabi sa aming kapwa, Panginoon, which could hurt them and hurt you as their Creator, Panginoon. And forgive us, O Lord, if we have degraded someone that you have specially made and wonderfully made, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for this realization, O Lord. And nawa, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, huwag niyo pong hayaan na makapagsalita po kami ng hindi maganda or degrading sa aming kapwa. And sa maghapong ito, Panginoon, huwag niyo din pong hayaan na, Panginoon, na maapektuhan din po kami sa anumang mga degrading remarks ng mga tao sa paligid namin, Panginoon. But to always remember, Panginoon, na bawat isa sa amin ay unique and special in your eyes, Panginoon. And you have created me fearfully and wonderfully. Maraming salamat, Panginoon. May you bless this day. May you bless each and every one of us, maging ang aming families, ang aming mga colleagues, employers, classmates, teachers, Panginoon. Pakaingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. And nalangin namin that everyone will have a safe and blessed day. And thank you din, Lord, sa provision na ibinigay niyo, Panginoon, sa aming salaries, Panginoon, na ibinigay niyo, Lord. Nawa, Panginoon, ay magamit namin ito, Panginoon, wisely, ma-spend namin wisely, at ma-spend namin sa aming mga needs lamang, Panginoon, and not on our wants, Panginoon. And to give back to you what is due for you, Panginoon. Purihin ka, O Lord, we pray all of this in Jesus' name. Amen. Ngayon, maraming salamat po, mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon, and God bless you all.